Meron po tayong mga bagong babang sisiw ngayon. So kahit konti lang ito mga Pinoy, 8 piraso lang itong mga bagong baba na to, pero so hopefully mabuhay po lahat ito mga Pinoy. Hiwalay na po namin dito yung mga 3 weeks old mga Pinoy, kasi po nadadapurak nung mga malalaki. So nilagay na po namin doon sa may kabilang kulungan, kasi po pagka nadadapurak namamatay po yung mga sisiw natin. So kasi po ito mga bagong baba, pag ito nadapurok ng mga malalaki natin, wala na namang matitira. Kaya sineperate na namin muna ng kulungan, kasi malaki tong kulungan na to mga Kapinoy, oh. Yan, oh, mahaba ito. Konti lang kasi yung sisiw, kaya minsan nakako naming maghiwalay yung medyo malalaki. Ngayon nangyayari is nadadapurak po yung mga maliliit, kasi wala kaming bakanting kulungan nung nakaraan na linggo mga Pinoy. Pero ngayon meron na tayong mga bakante. So dalawa yung bakante natin ngayon, kaya makapag-separate tayo ngayon ng mga malalaki na. Kaya yan, yung mga sisiw na binaba natin ngayon, sila muna yung ilalagay natin dito. Tapos yung sa may kabilang kulungan, yung nilagay po namin doon sa may kabilang kulungan mga Pinoy, is yung pong 4 na bibi natin doon na 1 month old. So dito muna natin sila ilalagay pang samantala mga Pinoy, kasi bakante naman ito hapon. So yan, dito muna sila para mabilis din lumaki. Kasi po pagka medyo mas malaki yung kulungan, malaki po na ikutan nila, mas mabilis pong lumaki yung mga bibi natin na yan. Tingnan nyo mga Pinoy, ang tatambok ng puwet. So pagka kukuhanin namin talaga yung nito, yung 2 months mga Pinoy, kayang-kaya natin patimbangin to ng 1 kilo mahigit. So ang gagawin ko po dito, bababaran ko po ng pagkain non-stop mga Pinoy. Tapos marami palaging tubig, kayang-kaya kong kuhanin yung mahigit 1 kilo. So ang gagawin ko mga Pinoy is yung Bio 3, yung pang broiler ang gagamitin ko dyan sa kanila mga Pinoy. At obserbahan natin kung kaya talaga yung ganong kilo. Kaya sana magawa natin. So patimbangin natin ng 1 kilo itong mahigit. Meron pa namang 1 buwan mga Pinoy. So sana mga 1.5 kilos man lang sa 2 months. Kasi mga bibe, parang walang kabusugan to mga Pinoy. Gusto lang nito sibsib ng sibsib, kain ng kain hanggang sa mabuntat yung mga yan dibdib nila. Kahit na sumusuka na yan ng tubig mga Pinoy, kakain at kakain pa rin yan. Kaya madali lang itong patabain. Bubugbugin natin sa pagkain ito para makuha natin yung target natin na timbang nila. Kasi meron na naman akong mga itlog dyan mga Pinoy. Marami na namang itlog ang bibi natin. Nasa higit 40 na yon. So pag napisa yun, yan naman, problema na naman ng kulungan. Kaya magpapagawa na naman ako mga Pinoy para dito sa mga bibi na dumadami na yung bibi natin. Kasi para mas marami pa nga yung bibi. Pag napisa yung 40 na yung mahigit mga Pinoy, mas marami pa yung mga bibi natin kaysa sa mga darag. Kasi yung mga darag naman natin mabilis lang mabenta. Dito sa mga bibi, so naghihintay pa tayo ng mahirap din kasi magbenta ng sisiw nito. So dito sa amin ang bilihan talaga is kailangan mapatimbang muna yan ng mga 1 kilo mahigit or 2 kilo, para pag nakita ng mga buyer na maganda yung katawan ng mga bibi, kahit bata pa yan, is kuhanin na nila yan agad.
Hindi ka mahirapan magbenta pagka yan tumimbang na ng 1 kilo mahigit. Kaya po yung discarding gagawin natin is non-stop feeding po mga Pinoy. Yun ang gagawin natin dito sa mga bibi natin. Dito mga Pinoy, nag-iisa na lang itong rooster natin dito kasi yung kasama niyang hen is nasama sa benta mga Pinoy. Ayan, pero okay lang yan, meron pa naman tayong at least meron akong extra rooster dito. Ayan, pwede ko siyang ipalit doon pagka meron tayong may mga hen tayo dyan na kuhan. At pwedeng ipahinga yung isang rooster. Ito naman ipapalit natin. So at least nakakondisyon na to mga Pinoy. Yan mga Pinoy, yung nakakulong dito sa kulungan na to, nilipat natin doon sa kabila. Yun po yung nakakulong dito ngayon na 4 na piraso. Yung 3 hen mga Pinoy. Yan. Sila naman yung muna yung nilagay natin dito sa malaking kulungan na to. Dahil bakante naman. Kaya sila muna dito. Yan. Hindi pa sanay mga Pinoy. Medyo mailap pa yung mga kuha natin. Medyo madilim na kasi dito mga Pinoy. Alas 5 na mahigit. Kaya ngayon lang tayo nakapag vlog. Kasi meron tayong nilakad kanina. Yan mga Pinoy, yung halo ng pagkain naman natin ngayon is naghalo po tayo ng chicken layer dito. So dati po ganoon naman yung dating ginagawa ko. Naghahalo po ako niya ng chicken layer at saka po yung GMP4 and then yung crack corn or corn grits. Yan po ang dati kong ginagawa mga Pinoy. So na-stop lang po dahil minsan walang mabili dito sa amin na chicken layer. Pero ngayon meron na po ulit at babalik na naman tayo ulit sa mix na ganyan, yung magandang mix ng feeds na chicken layer, GMP4 tsaka po yung corn grits para po gumanda mas lalo yung pangitlog ng ating mga darag. Yung nandito naman mga Pinoy is dalawa na lang yung nandito natin kasi yung isa mga Pinoy matamlay kaya hiniwalay ko muna. So gagamutin muna natin mga Pinoy. Pagka yun nakarecover na babalik natin siya ulit dito. So hopefully makarecover kasi pumayat yung isang hen natin na nandito. Napansin ko po nung mga nakarang araw parang matamlay. At kinuha ko muna at sineparate ko muna sa isang kulungan para mapagaling natin. Kasi biglang pumayat mga Pinoy pero ako naman siya masigla. Kaya lang tapos pero pag hinuhuli ko siya lumilipad naman. Pero pagka inoobserbahan ko nakaupo tapos payat. So inoobserbahan ko pa mga Pinoy. Pero pinainom na po natin ng gamot na Premoxil capsule or tablet. Yun po ang pinainom namin pagka po merong ganyan mga problema yung mga breeder natin. So sa ngayon silang munang dalawa po ang nandito sa baba na to sa up and down nating kulungan. So hopefully makarecover ng mabilis yung ating isang hen na darag. Yan, dito sila naman dito yung ating kuha na to, magandang rooster. Yung pinakamatikas na rooster natin na yan dito mga Pinoy. So maganda na rin po mangitlog to mga Pinoy, araw-araw dalawa. So hindi naman pumapalya kahit papaano. Nakakuha tayo ng mga itlog dito at kapagsalang na rin tayo mga Pinoy. So dito yung ating medyo bata pa pero umiitlog na rin to mga Pinoy. Nakakuha na rin tayo dito ng itlog nila kahit pa isa-isa, dalawa. So okay na rin. Gaganda na po yung pangitlog yan kasi po meron na po tayong napapakain na
inahalong chicken layer. So yun mga kapinoy, at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today, at shoutout po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nag-iwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam.